Masakit man sa akin, ay biro mo, 5 buwan simula ipinanganak yung bunso ko. Iniwanan ko yun. Surrender ako. Kahit pitik, yun lang ang pinagyayabang ko sa sarili ko. Kahit pitik, hindi ako napitik. Hanggang naabot ako munting lupa, akiramdam ko parang wala ng halaga ang buhay. Ang igit. Tonical TV, kwento totoo, buhay ng tao, dito mo matutunghayan. Ngayon, pupuntahan namin yung isang dating bilanggo. Isang taong halos ilang dekadang nawala sa tunay na mundo. Ngayon, bago natin siya makapanayam, itatahakin muna namin yung daanang ito na minsan niya ring tinahak. Kaya tara, samahan niyo kami sa biyaheng ito. We spent years in training, fighting battles uphill. Yung ako ang bayaw, nakita ko kasi nag-araro ako. Ngayon, nadanan ko yung bayaw ko, sinaksak. O di, ang madaling sabi, ay siyempre kapatid mo na rin yan. Hindi na ako naglalawang isip ng Diyos. Kahit may masakit man sa akin, ay biro mo, 5 buwan simula ipinanganak yung bunso ko. Iniwanan ko yun, surrender ako. Ang dahilan na ang alam ko, kuan yun, yung sayawan. Yung bang nag-ano sila ng sayawan, yung bahad-bahad, sunod magpatayan tayo. Ay ginawa nga, ay nakataon na duman ako kay Gararo nga, sana ko sa uma namin. Ayun ang naabutan ko, na sinaksak yung bayaw ko. Wala na kung marami pang talagang tinulungan ko na lang yung bayaw ko. Kaya yan ang dahilan na ako nakukulong. Ako mismo sumuko sa municipal jail. Pagka-surrender ko ng municipal jail, mga 1 linggo, sinampahan akong kaso. Hanggang kalilites, sintensyahan ako ng 10 bago ko i-deliver sa Muntinlupa. Kahit pitik, yun lang ang pinagyayabang ko sa sarili ko. Kahit pitik, hindi ako napitik. Hanggang naabot akong Muntinlupa, queer na lang ako, wala akong sabihin kahit maghubad. Wala akong pangkat na sinalinan. Pero awang Panginoon, kahit saan akong silda papasok, wala man yun nagalaw sa atin. Ang isip ko lang kasi, ganito yung ako ang pinsan, naabutan ko sa Muntinlupa. Ang kabilin-bilinan, huwag ka sumali sa pangkat. Kasi kapag mag-wild yung pangkat mo, kasama ka. Kaya huwag ka sumali. Kaya yun ang dinagay ko sa tuktok. Awang Panginoon, ilang taon ako doon, mga 4 sa Muntinlupa. Basta pagka naigulo, akit ka na po sa tarima. Sa sila, nagsaraksakan dyan. Pakiramdam ko parang wala ng halaga ang buhay. Ang igit yan. Kailangan pag ikaw mamasukan ng ganyan, yung pagbabago. Maniniwala din ako talaga na unang-una sa Diyos na may pag-asa ka pa rin. Huwag mo walain ng pag-asa, lalo na pamilyado ka. Lahat gagawin mo, kita mong pamilya mo. Panginoon, yun. Dating ko naman dito, yun naranasan ko yung hila ng kunti ng araro. Kasi nung araw, tao man mag-araro. Dito sa Iwahe. Pero sa mga siga-siga doon, ang dami kong nanood yung mga tirador, talaga totoo yan. Pero kung sabihin na ikaw, kakabait ka, hindi man. Pero pipili rin din siguro yan o Kasi ako, pero awang Panginoon, kahit saan ako makapasok ng silda. Sa ako lang, queer na ako. Wala. Hindi mo ako ginagalaw, hindi mo pinipitik, hindi mo ako pinapagalitan. Kaya siguro naman yung iba, mga kwento, baka sobra-sobra na rin siguro. Pero ang totoo, wala. Kaya ako nga, sa yung iba dito, nung nakarang linggo nga, yung isang iskumbit na bagong laya, pag wala daw tatak, pahirapan. Sabi ko, kalokohan mo yan. Ako, kaabot ko Muntinlupa, di nga ako pinahirapan. Inubaran ko siya, sabi ko, maniwala. Ay, mas maraming hudyum doon. So, yan. Ay, dito, ito, mukha mo. May tatawag nilang tirador. Wala ng pag-asa yan, pati dila, puro yan may Ayan, tinatawag nilang tirador. Tato, kainga, mata na lang baka mawada ng pag-asa. Kasi doon, yung karamihan man talaga doon, yung manawada ng pag-asa, sasali sa gulo, kahit hindi kahit oras yung pangkat, sasali sa gulo, kakampi-kampi. Para sikat. Hindi kailangan ng sikat. Kung sa akin, hindi kailangan sikat. Ang kailangan ko yung pamilya ko na makikita ko pa ulit sa gaya. Yun lang, isa lang ang iniisip ko. Kaya ang awang Panginoon hanggang ngayon, nakaabot ko ng iwahig din yan. Pero wala. Yun ang pinagyayabang ko sa sarili ko kahit pitik. Hindi ko napitik. Alam mo kasi yung banggalit mo pala. Ako na subukan kung yun. Minuto lang. Pagkatapos sisi ka na. Tapos tayo pala, pagpalayo lang, huwag na itawag yung bang may tabo ka pala ng ganyan. Parang naglulutang-lutang ka na yung nagsursuro ka, parang naglutang-lutang ka sa hangin. Kanang nag-surrender ko papuntang municipal, siguro mga 1 oras bago ko naramdaman na, parang pakiramdam ko, parang nag-ko sa hangin. Pag-abot ko sa municipal yun, surrender ako. Doon ako nagsis. Sa upa, wala na, tapos na.
Payo lang ginanginan ko, sabi ko, huwag niyong sabihin na yan, himus-himus, iisip niyo, pwede niyong kumuton, huwag mari, tayuhan, kung anumang problema, ayun. Kasi pag aktual na ikaw, umano yung galit mo, maniwala ka sa akin, hindi mag-una ang magsisi. Pahuli palagi ang pagsisisi. Sabi ko, nako, bakit mangiyak ka pa ng dugo pag doon ka na sa rihas? Ay, agoy, mali man ang sinasabi nila. Ako, inaamin ko talaga sarili ko. Iyak ako sa loob. Ay, lalo na pamilyado ka. Iyak ka talaga sa loob. Yung mga kumina na wala sa hulog yan. Buang ka ba na? Ang ganda na kayang kalagayan mo dito. Babalik ka pa. Ay, tala doon. Kumplito ka ng orientasyon. Kumplito ka ng gabi-gabi. Ito, ganito. Ang pagbabago. Ang gusto ninyo na makasama pa ninyong mahal nyo sa buhay. Kaya may papayo ko lang sa mga kabataan, lalo na ngayon, maraming nalululong sa pangit siya. Kasi ang ngayon, ang hirap yung makulong ka. Kailangan, sabi ko, huwag kayo tutulad sa akin. Nag-ano ko ng riha, tulo ng luha. Usap pa, doon ka na sa riha. Kaya ang pagsisisi hindi mo na maguna. Ngayon lang mapapayo ko niyo, magbabago, sumunod ng magulang. Kaso lang ngayon, di karamihan sa mga bata ngayon, di na sumusunod ng magulang. Matigas ang ulo. Saan ka na 12 anyos, nag-inom, na nagarilyo. Yun na lang ang mga payo ko na, bagay ako, hindi ko naranasan noong araw na 12 anyos ako na nagarilyo, nag-inom, pasok, bagamat na pasok ko, mga puro ibang ibang istorya. Ako, yan lang masasabi ko, mga maling kuminto yan. Kaya ako, hindi ko sa iba. Ako mismo, queer na ako. Pero ang totoo, kahit minsan, hindi ako nakaano ng idinipil ako sa buyon. Hindi totoo yan. Mga maling kuminto yan. Siguro kung mayroong mga iba, yung mga bulas dog na pagkatao na hindi sumusunod. Ganun, totoo man talaga yan. Kapag ikaw hindi marunong magsunod ng patakaran sa silda, ay pasa ka talaga sa buyon. O maglilinis ka talaga. Pero pag ikaw maingat sa sarili mo at yung inaano ng mayor, sinasabi na huwag mong gagawin, sumunod ka. Wala namang mababawas sa iyo. Basta sumunod ka lang. Ay magandang pangkalagayan mo.